Masakit ba? Sige, dahan-dahanin ko na lang para hindi masakit. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lawrence. At ito ang aking SPG. As in, Super Pack the Nerd Secret File. College days nangyari tong kagimbal-gimbal na pangyayari sa buhay ko. Katatapos lang ng klase namin, uwian na. Kasama ko ang barkada kong magjowa tuwing uwian. At nung araw na yun, ibang klase ang pagta-third wheel ko sa kanila. Dahil sabi ng barkada kong lalaki, mag-inom daw kami sa bahay nila. Eh ako naman, bilang wala naman akong gagawin, hindi naman namin exam week or whatsoever, pumayag ako. Eh minsan lang naman ako maging third wheel sa inuman. Bihira lang naman din sila mag-invite. Kaya ang nasa isip ko noon, tamang inuman lang. Hindi naman ako magpapagabi ng sobra. Pero para makasegue sa inuman sa bahay ng kaibigan, ang paalam namin sa mga magulang namin ay group study for thesis. Na kahit wala pa naman kaming ganun, ay patawad Panginoon. Diyos ko. At ayun na nga, nasa bahay na kami ni lalaki. Eto nang nangyari. Third wheel ako, di ba? Siyempre ako ang bumili ng alak, pagkain, pang chaser, at nagpautos pa ng load ang loko. May ambag naman ako. Hindi man lang ako sinamahan ng mga loko-loko. Galing, di ba? Sila dun, landian dyan. Habang namimili ako, mag-isa. Ay, talaga. Kapag single, ay, dapat may kasamang kamingil eh. At ayun na nga, nakabili na ako ng mga kailangan namin. Pagbalik ko, nasa kwarto na sila. Doon na lang daw kami mag-inom. Sabi ko, okay, sige, dyan na lang. Para hindi naman siguro sobrang ingay, baka biglang may magreklamo kung doon kami pumwesto sa sala. E di syempre, ako nang nagluto ng pulutan. Nakakahiya naman sa kanila, diba? Kasi naglalandian sila eh. Kaibigang tunay ako eh. Eto na nga. Sumunod na kabanata habang nagluluto ako. Bigla na lang, may naririnig akong umaaray sa kwarto. Oo, umaaray si girl. Parang sabi, sige, tuloy mo lang, okay lang. Ako naman, napaisip kung anong nangyayari. Eh ako busy ako sa pagluluto, paghahanda. Hindi pa ako sure kung yun na ba dapat talagang isipin ko. Pero tuloy-tuloy yung pag-aaray ng babae. Nagmumura na rin. Sabi, aw. Ganyan. Di ako naman siloko. Lumapit sa kwarto. Sa pinto ng kwarto. Tapos, nakinig ako. Nilapat ko yung tenga ko dun sa pinto ng kwarto. Narinig ko yung lalaki na, masakit ba? Sige, dadahan-dahanin ko na lang para hindi masakit. Tapos si babae, panay pa rin ang awaray. Di naman ako syempre, iba na yung pumapak sa isip ko. Hala, agad-agad di pa kami nakakainom, meron na agad. Ay, syempre, yung ba naman yung maririnig mo, diba? Pero, nagsabi pa rin ako sa kanila na papasok na ako. Kaya, akmang pabukas na ako ng pinto, tuloy-tuloy pa rin sila na parang wala namang panik. Pagpapanik na nararamdaman. Di tuluyan ko nang nabuksan yung pinto. Yung pala, iba pala yung ginagawa nila sa naiisip ko. Nadatnan kong pinuputok ng lalaki yung tigyawat ng babae sa likod. Kasi ang lalaki na pala nung tigyawat ng babae doon sa likod, naiirata na raw siya. Ay, anak ng tutsa, kadiri kayo. Kala ko naman kung anong ginagawa ninyo. Ang sabi ko sa kanila, grabe, akala ko talaga kung ano na talaga yung nangyayari. Yung pala ako lang tong asyumero. Ayun, nagtawanan lang kami sa isa't isa kasi tinagalan ko pa sa labas. Kala ko kasi nakaka-istorbo ako, diba? Tapos, yun, ako pa yung ginawang yayo nung dalawa. Grabe, lamig na tuloy nung pansit canton kasing lamig ng puso kong nag-iisa.
Ay nako,